What's up mga kabulol? So it's Mega ng Backstop TV channel. So guys, kung mapapansin nyo guys, tingnan nyo. Alas 5 pa lang ngayon dito, wala na si Haring Araw. O tawag dito, natakpan siya na ng mga makakapal na ulap. So ito yung panahon ngayon dito guys. Pag talaga ganito, autumn na, papasok na yung winter. Baka next month, pagpasok ng November, talagang malamig na. Hindi na tayo pwedeng mag-short. So ngayon, naka-hoodie na ako. Makapal na to dahil talaga malamig niya, hindi na kaya mag t-shirt. So ayan yung aabutan ng mga papunta na rito, kaya maswerte yung iba na makakarating dito sa ganitong buwan, sa ganitong panahon. Yung weather, I mean, napakaganda, hindi siya mainit. Ito yung weather na hindi siya ganong kalamig pa at hindi siya mainit, hindi ka pagpapawisan. So sa mga kababayan natin na malapit nang makarating dito, so paghanda nyo yung winter dahil baka yung iba na magkakaroon ng tawag dito, employer masiselect sa magaganap na massive selection sa November. So paghanda nyo yung pagpunta nyo rito, magbaon kayo ng napakadaming medyas at vitamins. Kung yung mga ganito lang, yung mga makakapal na jacket na pang winter, marami kayong mabibili dito na mas mura pa. So wag na kayong maglagay ng napakadaming jacket sa maleta nyo dahil nakakadagdag na ano yun, tawag dito, kumakain ng malaking space sa maleta natin. Alam naman natin may limit na kilo o bigat ang maleta natin sa aeroplano. Hindi pwede yung lumagpas tayo dun sa kilo na allowed ng airlines. So ito, alam ko yung iba sa inyo excited pa sa snow. Isa yan sa mga pangunahing dahilan kaya gusto niyo mag-Korea. Bukod sa laki ng sweldo, sinasabi ko na to sa mga videos ko na nagawa, talaga naman tunay nga naman yun na yung iba sa atin sa inyo hanghangad talaga makaranas ng snow, di ba? Sino nga naman ang hindi? Pero pag nakaranas na kayo rito ng snow, grabe, ang hirap gumalaw. Mahirap kumilos. Kahit gusto mo mag-CR tulad namin, yung company namin, yung CR ng gisuksa namin nasa labas, kailangan mo pang lumabas. Wala sa loob ng mismo sa loob ng bahay namin, nasa labas. Kaya kahit kasagsagan ng snow, pag ulan ng snow, ang kapal, pag tawag dito, lumabas ka, yung tsinelas mo lumulubog. Dahil sa kapal ng snow, wala kang magagawa, kailangan mo mag-CR, magbanyo at lumabas kahit hating gabi. Yung iba naman ng mga kababayan natin, as in container lang yung tirahan po nila. Container van lang, hindi siya van, sorry, container lang siya. Tapos inayos lang siya, dinagyan ng kisame at mga styro sa gilid para hindi siya ganong kalamig pag winter. Pero sa summer naman, meron namang aircon yun. At pag winter naman, meron namang floor heater, tsaka yung heater na separado na ginagamit natin sa hangin, pamatay ng lamig ng hangin, pang kwarto lang. Hindi po siya malaking voltahe na nakakasunog. So yun po yung dito. Yun yung mga sitwasyon dito sa ganitong panahon. So yan guys, makulimlim, walang bagyo. O nakikita nyo naman yung panahon, talagang parang ganyan talaga. At mahaba ang buwan ng winter season dito o yung malamig na panahon dito kaysa sa summer. Kaya more on ng mga factory dito, kung mapapansin po ninyo, makakapal yan. At kung mapapansin, makakapal, ibig ko sabihin, hindi sila gumagamit ng heavy materials like hollow blocks. Gumagamit man yan sa flooring lang, o kaya para hindi umagos yung lupa na tinambak nila. Tapos the rest puro styro na yan. Kasi ano yan, dinisenyo yan sa winter para yung lamig hindi papasok sa loob ng factory. Talagang mahirap gumalaw kapag winter. Kaya siguro nababalitaan nyo, isa sa South Korea yung main reason nila kung bakit maraming nasusunog na factory dito, gawa ng yun nga, yung ginagamit nilang materials napaka light lang at saka balot ng styro. Ang styro, pag nagsindihan ng kahit na mapatakan lang yan ng upos na sigarilyo, talagang magliliyab at magliliyab yan. Malalaman mo rito naman yung mga OFW, ibang lahi. Tingnan nyo naman guys kung paano sila magsampay ng damit nila. Yan. So nasa labas din, nasa bakod sinasampay. Talagang mahirap magpatuyo ng damit kapag winter. So dito talagang marami rin naglalakad kagaya ko, na mas pinipiling maglakad kapag namamalengke guys. So ayan siya. So naglakad siya mula sa pinaglalakaran namin, mas malayo yung nilakad niya guys. Talagang marami kasing naglalakad sa ganitong panahon, weather, napakasarap kagaya po na sabi ko. Siya nga pala guys, ilang araw na lang matatapos na yung October.
ilang araw na lang, 1 week na lang ba, no? Wala nang 1 week. So, November na. So, meaning, papalapit ng papalapit yung hinihintay po ng karabihan na magaganap na massive selection sa November. So, abang-abang po tayo. Malay natin, isa ka sa mapalad na maseselect. Kapag naselect ka doon, ibig sabihin may employer ka na. Kaya magandang isipin natin yun na maging positibo tayo. Sa mga nagtatanong naman kung kasali ba ang KLT21 na batch. So, sa opinion ko, so siguro kasama kayo. Kasi mas magandang isipin na lang natin yun, maging positibo tayo, di ba? Alam naman sabihin natin na isipin natin na hindi tayo kasali doon, hindi kayo kasama doon. Mas pangit naman kung isipin natin yun, di ba? Kailangan lahat ng aspeto sa buhay maging positibo tayo. Wala namang imposible at walang makakapagsabi kung hindi kayo kasali o hindi. Kaya mas maganda na isipin natin na kasali kayo. Kaya paghandaan nyo rin po yun, baka malay natin, di ba? Kasali po kayo sa magkakaroon ng employer. At bukod dun sa magaganap na massive selection, syempre, malapit na rin po yung Kapaskuhan. So, isa na yan sa kailangan natin. Inihiling natin kay God na pamasko na niya sa atin yan. Hindi man ngayong taon na to makakarating kayo rito, pero sigurado sa susunod na taon dahil napakahaba pa ng paparating na bagong taon na 2025 para sa inyo. So malay natin makakarating na kayo dito by 2025, di ba? Kaya sa mga gustong pumunta rito, gusto sumubok, paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, kahit yung iba medyo na nagsasawa na lagi ko sinasabi, pero hindi po ako titigil na magsabi sa inyo sa mga baguhan. Subukan po ninyo kasi hindi nyo naman yan malalaman kung hindi nyo susubukan. Di ba? Lahat ng mga apply, nag-take ng exam, lahat ng yan sumubok lamang. Di ba? Kailangan mo lang kasing gumawa ng isang matinding decision sa buhay mo. At saka pag gumagawa ka na ng mga decision sa buhay mo, huwag ka magreklamo kung sakaling dumadaan ka sa mga kapagsubukan. Kasi kasama yan, normal lang yan sa buhay. Lagi ko sinasabi. Kasi pagdating mo rito, kahit nakapasa ka na, madami pa rin mga ibang mga kababayan natin o ibang lahi na nandito na, nakapasa na. Puro reklamo pa rin ang ginagawa o sinasabi sa mga naabutan. Diba? So, nagpunta tayo dito, yung goal natin dito, trabaho, diba? Nasa Pilipinas pa lang tayo, sinabihan na tayo na 3D, yung iba 4D, diba? Difficult, danger, at ano pa? Difficult, danger, dirty, yung isa pa nga, deadly pa nga, diba? Nadagdagan ng isang D. Plus 1D pala, 5D pala. Demonyo nga mo. So, mahirap talaga. Sa POA pa lang, na ngayon DMW na, ine-explain na nila dyan kung ano yung ibig sabihin ng 3D. Diba? So, aware na kayo at may idea na kayo kung ano yung aabutan nyo rito. So, sana naman, dyan pa lang sa Pilipinas, habang hindi kayo nakakapak ng South Korea, talagang ihanda nyo na yung sarili po ninyo. Lagi kong sinasabi sa inyo, mas maganda na yung huwag kayong mag-expect na mataas, tapos yung maaabutan nyo rito talagang napakaganda. Mas magaan yun, mas madaling makapag-adjust, mas ikakatuwa mo yun. Kaysa sa ang taas ng expectation mo pagdating dito, di ba? Worse pala yung inaabot mo. Kaya yan ang pinaka major na kailangan makapag-adjust kayo. Although nasabi ko na to, ibinabahagi ko po ulit. Ano po? Tsaka tawag dito, pag nandito na kayo, sipagan nyo lang, galingan nyo lang. Dahil dito kasi mahirap kasama yung mga Koreano at mahirap din pakisamahan yung ibang lahi kung may kasama ka at mahirap din pakisama lalo na yung mga kalahi natin. Minsan may ganyan na binabantayan niya yung trabaho mo imbis na yung trabaho niya, mag-focus siya. Yung trabaho mo binabantayan niya tapos ano-ano na ginagawa para lang mapansin o ma-impress yung amo. May ganyan dito yung feeling na pagmamanaan ng company at saka yung feeling entitled. Akala mo talagang tawag dito pagmamanahan siya ng company. So maraming ganyan dito. Sabi ko nga, ang isang tao hindi mo malalaman yung ugali kapag hindi mo siya nakasama sa isang bubong. So meaning pag nagsama-sama na kayo dyan, makikita mo dyan ang tunay na ugali ng isang tao. Isa yan sa mga ma-experience nyo rito na makakatulong sa pagkatao nyo sa bilang ikaw, dito mabubuo yung karakter mo. Lagi ko sinasabi sa inyo, dito po kayo magmamatured. Ano? Tsaka mag-ipon kayo. Ang isipin nyo, pumunta tayo dito, meron tayong goal. Meron tayong priority, di ba? May vision tayo, may mission tayo. Ako nga, ang sinasabi ko sa sarili ko, para akong sinintensyahan ng 10 years dito nung bago ako dito eh. Kasi nagpapala, di ba? Nagpupukpok ng martilyo, nagbubuhos. Yun ang tingin ko eh. So, sinasabi ko sa sarili ko, sa lahat na nasa bilanggo, parang bilanggo, dahil
yun nga, di ka makagala-gala dahil yun nga, nagtitipid ka, mas priority mo yung pamilya mo, pwede ka namang gumala eh. Pero dito yung tawag ko na sinintensyahan ko yung sarili ko na 10 years, pero malaki naman yung sahod, di ba? Mas magandang tanggapin yung para sa akin. Kung pamilyado na kayo, kailangan mag-focus kayo. Kasi wala na kasi talaga eh. Once na nagloko ka pa sa ganitong lugar, hindi mo buti yung trabaho mo, uuwi ka ng Pilipinas, wala ka nang babalikan dito. Bibihira lamang sa Korea yung nag-exam ka, pumasa ka. Maraming sumubok nun pero napaka-late ng percent ng nakabalik dito. Gawa ng pahirap yung exam at saka alam nyo na yung buhay sa Pilipinas talagang triple na yung ano ngayon, hirap. So napakahirap kumita ng pera ngayon. Baka hindi mo na makayanan yung proseso, bukod sa napakatagal, eh talagang kailangan mo ng financial support para sa pamilya mo kung pamilyado ka, kung susubok ka ulit. Kaya pag nagloko ka pa, wala na, nasa sayo na lang yun. Kasi yung laki ng sahod dito, yung pagtapak mo pa lang dito, nakapasa ka, lagi ko sinasabi, huwag mong sayangin. Kasi ikaw nandiyan ka na, nandito ka na. Samantalang yung iba, pinapangarap pa lang nila yung narating mo. Ikaw, naabot mo na. Nakapasa ka na, umusad ka na sa first level, di ba? Pag nandito ka na, nagtatrabaho ka na, nasa sayo na, nasa mga kamay mo na. Kung paano mo gagawin, tatrabahuin yung mga pangarap mo. Di ba? Ganun yun. So, huwag kayong magreklamo. Pag nandito na kayo, kahit gaano kahirap man yan, ang isipin nyo, mas mahirap pang maaabutan nyo kung uwi kayo ng Pinas. Di ba? So marami kasi dito na lumaki talaga na rich kid, hindi inabot yung mga bagay na talagang hirap na sinasabi, hindi lang sa salita, ngunit sa gawa din, di ba? Alam na alam mo ang galawan ng dumaan sa hirap talaga at saka yung nagsasabing dumaan siya sa hirap. Magkaiba yon. Magkaiba yung sinasabi, yung nagsasalita din na sinasabi niya, ngunit pinagdaanan niya. Alam mo yung galawan, ako napatunayan ko na yung proven and tested ko na yan sa mga nakasama ko rito na trabahador. Tsaka dito dapat napakahaba ng pasensya mo. So yun lang guys, random videos lang yung ginawa ko para makapag-update po sa inyo. So medyo malamig kaya hindi masyado ako naglalabas. Gusto ko lang matulog sa loob ng kwarto pero sumasakit ang likod mo pag puro ka nakahiga lamang. So sana nakakapulot kayo ng mga ideya at nakaka-relate kayo sa binablog ko. Sana ma-like nyo yung mga binablog ko, lalo na yung video na to. Sana i-like nyo kung nagugustuhan po ninyo, hindi po to sa pilitan. So gusto ko po kayong i-good luck at i-congratulate once na nakapag-decide ka na mag-apply, sumubok. Yung palang sumubok ka, panalo ka na. Lagi mong tatandaan yan, kapatid, kaibigan. So wag kang matakot. Matakot ka pag wala ka ng tawag dito, mas matakot ka pag wala ka ng oras. Ang edad natin, nagkakaedad na tayo, di ba? So ganun lang po yung lifestyle dito, yung daily routine na ginagawa natin o namin pag nakarating na po kayo dito. So, I wish you all the luck sa mga aspirant dyan. Nandito lang po yung channel ko para gabayan po kayo hanggang makarating po kayo rito. Hindi lang po sa kung ano yung exam, ano po yung skill test, ano yung registration. Hanggang sa matapos mo, yun yung hangad ng video ko. Hanggang sa matapos mo yung sojourn mo rito. Panibagong journey yung aabutan mo kasi rito eh. Bagong bansa, bagong salita, bagong pagkain, 'di ba? Kultura, traditional, magkakaiba yung kasama mo rito, malayo ka sa pamilya, kaya kailangan mo ng ganitong gabay na ginagawa ko para kahit papaano ito yung maging pattern mo tungo sa mga plano mo sa buhay. Kasi kung nakasubaybay ka na matagal sa videos ko, talagang ako yung patunay na kapag binaybay mo yung plano mo, mga pangarap mo sa buhay, maraming mga hahadlang sa'yo. Ako rin yung tunay na buhay na patunay na walang-wala, talagang minaliit, pero may pag-asa. Yung tingin mo, walang-wala ka ng paghuhugutan ng mga lakas ng loob. May problema ka sa financial, may problema ka sa suporta ng pamilya mo. Isa na ako doon. Lumaki ako talaga na walang nakilalang ama o may ina man ako pero never kong naramdaman yung presence niya. Laking lola ako. At lalong-lalo nang wala akong hiningi sa kanila ni kusing sa pagpunta ko rito sa South Korea. Kung kinakaya ko, kaya nyo rin. Kaya naman yung videos ko para po sa mga katulad ko na dating nangangarap nun na inakala na walang pag-asa, inakala na hindi nila kaya, inakala nila na hindi sila qualified, hindi nila kaya makipagsabayan sa mga kasabayan nilang nag-aplikante. So nagkakamali kayo, di ba? So ang hunang hakbang na gagawin mo, kailangan gumawa ka ng matinding desisyon sa buhay mo
At yung desisyon na yun, dapat panindigan mo. Maging responsible ka sa anumang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. So yun lang guys, lumalawig na, papasok na tayo. Ulit, maraming salamat. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa mga solid kabulol ko dyan. So good luck po sa inyo. Abangan nyo, baka magkaroon kayo ng employer sa magaganap na selection this coming November. So stay safe at be positive lang sa lahat ng aspeto ng buhay. Lagi nyo lang tatandaan, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kaya tiwala lang, be positive, di ba? Kung para sa'yo yan. Yun lang guys, sharing is caring. See you again in my next video.